weekend mga kapuso, halos mag-zero visibility na sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong tanghali sa kuha ni Yus Cooper Mina mula sa kanyang condo unit sa Makati City. Sa bayan ng Bawan sa Batangas, dahan-dahan ang binabaybay ng mga dumaraang sasakyan ang isang kalsadang lubog sa abot tuhod na baha. Sa kuha rin ni Yus Cooper Kimberly mula sa Batangas City, abot 20 ang lumaragas ang baha, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan. As of 5 p.m., itinaas ang pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa matinding ulan na maaaring magdulot ng baha at mga pagguho. Habagat ang patuloy na nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Magandang hapon po! Wala pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nakakaranas po ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat. Napuruhan ang Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Sa Romblon, buwis-buhay ang pagsagip sa mga stranded na pamilya mula sa mataas sa baha. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinagupa ng mga rescuers sa barangay Tulay, Odyongan, Romblon ang lakas ng ragasa ng baha para masagip ang mga pamilyang stranded kaninang madaling araw. Dahil abot dibdib ang baha, gumamit ng lubid at salbabida para maiahon mula sa baha ang isang senior citizen. Nagsagawa na ng PMC evacuation ng mga otoridad sa mga mababa at bahaing lugar dahil sa malakas na ulan. Nananatili sa mga evacuation center ang mga sinagip na residente. Animoy ilog sa gitna ng kalsada ang taas ng baha na bumungad sa mga motorista sa Sablayan Occidental, Mindoro kasunod ng malakas na ulan. Stranded ang ilang motorista. May ilang pilit pa rin itong sinuong. Pahirapang makatawid sa baha ang mga maliliit na sasakyan. Sa Batangas City, bumigay ang pundasyon ng tulay sa bahagi ng Barangay Santo Niño. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta bilang pag-iingat. Hiling ngayon ni Batangas City Mayor Marvy Marino sa DPWH ang agarang pagtatayo ng bagong tulay. Nagkabaha rin sa JP Laurel Highway, Batangas City. Lakas loob ding lumusong sa mataas na baha ang ilang sasakyan. May mga residente ring stranded. Naku po, Lord, tumigil na sana yung ulan. Maulan din sa Zambales, sa San Marcelino. Umapaw ang ilog kaya nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay Santa Fe. Halos abot bubong din ang baha sa isang eskwelahan. Ayon sa MDRRMO, walang naiulat na nasawi, nasugatan o nadamay sa pag-apaw ng ilog. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang pangingisda at paglalayag ng ilang sasakyang pandagat sa Zambales dahil sa pagsungit ng dagat. Bukod sa ulan at baha, nakaranas din ng pagguho ng lupa sa Barangay Santa Rita sa Olongapo. Damay ang isang bahay sa insidente. Inaalam pa kung may residenteng apektado. Nagka-landslide din sa bahagi ng Tagaytay-Talisay Road sa Barangay San Jose sa Tagaytay, Cavite at sa bahagi ng National Road sa Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Maulang panahon din ang gumising sa mga taga-Metro Manila gaya po sa Quezon City. May mga kinailangan pang magbalsa para makatawid sa baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Animoy may bagyo sa lakas ng ulan at hangin kaninang umaga sa Timog Avenue, pati sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang malakas na ulan nagpabaha sa ilang lugar sa lungsod tulad sa Barangay Rojas District. Ito yung Gumamela Street dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Ilang dekada na ang problema ng pagbaha dito pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang kanilang lugar. Saglit na bumuhos ang malakas na ulan kanina at ngayon ay umaambon na lang pero umaabot pa rin hanggang dibdib ang baha dito. Styrofoam na ginawang balsa ang gamit ng lalaking ito para makatawid sa hanggang bewang na baha. Bibili ng pagkain ng lola ko po. Napagkain po namin. Hindi nyo po napaghandaan, hindi nyo inasahan. Hindi, mataas yung tubig, biglang tumaas eh. May nagbangka pa para makauwi sa bahay. Sa ibang bahagi kasi ng kalsada hanggang dibdib ang tubig baha. Naghahakot naman ng mga paninda si Rosaline. Pang safety lang ba? Kasi hindi na namin makukuha yung lulubog na lahat yun kasi mabilis ang tubig dito eh. Sobrang bilis. Kaya dapat alerto ka talaga.
Ang mga kabataang ito naligo sa baha kahit pwede silang makakuha ng sakit sa maruming tubig. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Quezon Avenue at D. Tuazon Street. Sa barangay Tatalon, tuloy lang ang hanap buhay at negosyo ng mga residente kahit abot binti ang baha sa lugar. Kailangan po magtrabaho, ma'am, para may pang-allowance po, ma'am. Saka may panggastos po rin sa malapit na po kasi mga anak yung misis ko. Di madaanan kasi ayun nga, kasi dito lahat punta ng tubig. Pinalakihan na yung drainage niya pero walang nagbago. Ganun pa rin. Wala po kayong bota o kung ano man. Sanay na po kami dito kasi madalas po talaga kapag ganong kalakas po yung dire-diretsong ulan, bumabaha na po talaga. Mababaw pa po yan. Mababaw pa po kasi nakakadaan pa po yung mga sasakyan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Maayos pa at hindi sira pero binakbak ang bahagi ng isang dike sa barangay Talomo proper sa Davao City. May paliwanag po dyan ng DPWH Region 11. Alamin sa pagtutok ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagtaka at nabahala ang mga taga-barangay Talomo proper Davao City na makitang binakbak ang bahagi ng dike sa kanilang lugar, Huwebes ng gabi. Kita rin ang mga pulis na nakadeploy sa lugar. Pila na ka baha ng agya na sir ba? Wagi na naguba. Pero nagihan lang nila, wala naguba na noon. Di ay problema mua, ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa dike. Igo jud na tanan nya kana usahon mo ng mga tao karon nalia. Unang iniutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pataasin ang dike matapos mag-inspeksyon doon noong Hulyo 29. Paliwanag naman ng DPWH Region 11, kinailangang gibain ang dike para lagyan ng gabion wall. Buot lang nato ipaklaro na kinigibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabion. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplaster sa atong gabion. Bukod daw sa paglalagay ng mga gabion, magsasagawa rin sila ng dredging sa ilog upang palalimin ang daluyan ng tubig para maiwasan ang panganib ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban, Nakatutok, 24 Oras. 5 Chinese national ang sangkot umano sa tangkang pagdukot sa kapwa nila Chino at paghingi pa ng mahigit 60 milyong pisong ransom. 3 sa kanilang arestado. Nakatutok si John Consulta. Habang paalis ang itim na SUV sa isang establishmento sa Angeles, Pampanga, biglang humarang sa likuran ang isang van. Bumaba mula sa van ang 5 armadong lalaki. Ang driver ng SUV, tinutukan at persahan nilang hinatak papalabas, saka isinakay sa kanilang puting van. Batay sa investigasyon ng pulisya, Chinese nationals ang driver ng SUV at mga armadong lalaki. Inabangan nila at nung paalis nakasakay sila sa van, nung paalis na tong sasakyan, nung sumakay na sasakyan tong Chinese, isa doon sa mga suspect ay nakasuot ng camouflage, no? At kung titingnan mo yung galawan nila, napakabilis. Very swift yung ginawa nilang pagkuha. At yung modo sila, makikita mo, sinalin sa isang sa ibang sasakyan, inikot-ikot. Then, siyempre, niready na nila yung safe house kung saan nila dadalhin. Chinese to Chinese ang nangyari. So, ang punteriya nila is Chinese. Sa follow-up operation ng ARSOG Region 3 at PNP Anti-Kidnapping Group kinabukasan, natunton at naaresto sa Tarlac City ang 3 sa 5 Chinese na dumukot sa kanilang kababayan. Huli rin ang isang Pilipina na nagrenta ng puting van na ginamit sa pagdukot. Na-rescue ng PNP Region 3 at AKG ang biktima sa Angeles, Pampanga. Nakaposes pa siya ng tumakas sa umano'y safe house ng grupo sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa PNP Region 3, may kaanak dito sa Pilipinas ang biktima at 9 na araw pa lang siyang narito ng dukutin. $1 milyong o katumbas ng mahigit 60 milyong piso ang hininging ransom ng mga Chinese kidnapper. Yung nagne-negotiate, going from one place to another, paikot-ikot lang sa area ng Clark, Angeles, then Tarlac. Based on our investigation, isa doon ay may kaso dati sa China na parang scam sa mga illegal gambling. Then the other one is, remarks nila is drug addict. Wala pang pahayag ang mga suspect.
Na-turn over na ang mga naarestong suspect sa PNP Anti-Kidnapping Group habang nasampahan sila ng reklamong kidnapping sa Department of Justice. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamong murder ang barangay chairman na idinawit sa pagpatay sa dating barangay secretary sa Santa Maria, Bulacan. Idinawit ng biktimang si Jello Enriquez ang chairman ng barangay poblasyon na si Oscar Morales Jr. bilang umano'y mastermind. Sabi ng Police Regional Office 3 Public Information Office, sumuko sa pulisya si Morales noong nakaraang linggo at nakalaya nitong Martes. Pero sa isang pahayag ng abogado ni Morales, nilinaw niyang hindi sumuko ang kanyang kliyente. Humarap daw siya sa pulisya para makatulong sa investigasyon, alinsunod sa kanyang tungkulin bilang punong barangay. Nanindigan din ng kapitan na inosente siya. Sinabi rin ng abogado na matapos suriin ng motoridad ang mga ebidensya, hindi nakitaan ng factual at legal basis ang reklamo kaya nakalaya si Morales. Bukod kay Morales, dawit din sa reklamo ang dalawang hindi patukoy na individual. Patuloy ang pagtukoy at pagtugis ng pulisya sa gunman. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan nila ang lahat ng anggulo, kabilang na ang politika. Binigyan din ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang mabigat na epekto ng naaantalang pagresolba ng mga kaso sa buhay, hanap buhay at karapatan ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati sa Judiciary Night ng Manila Overseas Press Club, sinabi niya mahalagang matiyak ng hudikatura na maresolba mga kaso ng patas, mabilis at dumaan sa tamang proseso. Kaugnay nito, ibinida ni Gesmundo ang mga reformang pinaiiral ng hudikatura para matiyak na efficient, accessible at responsive ang mga korte para matugunan ang mga pangailangan ng publiko, gaya ng pagkakaroon ng Code of Conduct and Accountability sa mga miyembro ng hudikatura at mga empleyado ng korte at pagbuo ng Office of the Regional Court Manager. Sabi ni Chief Justice Gesmundo, hindi mamamayani ang judicial independence kung nakararanas ang pananakot at pagbabanta ang mga tauhan ng korte. Justice delayed is not merely administrative difficulty. For this reason, efficiency is not simply a matter of procedure. It is a responsibility of justice itself. The judiciary must continue to ensure that cases are resolved fairly, promptly, and through processes that are transparent, reliable, and worthy of public confidence. Dahil po sa tuloy-tuloy na pag-ulan, dala ng habagat, mabilis na tumaas ang baha sa ilang barangay sa Kawit, Cavite at lumikas ng ibang residente. Mula sa Kawit, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, tuloy-tuloy yung nararanasang manakanakang malakas na buhos ng ulan dito nga sa Kawit, Cavite ngayong Sabado ng hapon. At itong malakas na ulan na ito nagsimula pa kagabi na nagresulta ng pagbaha sa ilang barangay. Hanggang dibdib ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Gahak at Barangay Marula sa Kawit, Cavite matapos ang malalakas na pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat ngayong Sabado. Hopefully pagka tumila naman ngayon maghapon o magdamag hindi na umulan, siguro po bukas po ng hapon hupa na po itong tubig na ito. Dahil sa pagtaas ng tubig, nagsagawa ng rescue operations ang Kawit MDRRMO Emergency Response Team para mailikas ang mga residenteng naapektuhan ng baha. Nabigla ang mga residente sa biglang pagtaas ng tubig. Biglaan po kasi yung pagtaas ng tubig. So hindi rin po aware yung mga residente talaga na biglang tataas yung tubig ng ganong kataas. Dati na po talaga siyang nilulubog pero ngayon lang po yung pinakamataas po. Kabilang sa mga nirescue ang mga senior citizen, person with disability o PWD, may sakit at mga bata. Pansamantala silang dinala sa barangay hall at multipurpose hall ng dalawang barangay. Ayon sa mga residente, bahain talaga ang lugar tuwing malakas ang ulan. Pero ngayon lang nila naranasan ang lampas bewang at lampas dibdib na baha. Grabe po ang pagkabaha dito. Dahil mga nagtatrabaho po doon, hindi makatawid ng ayos dito. Napapakain naman sa barangay. Tapos ngayon dinadala namin ng ang tawag yan, food packs. Hinala ng lokal na pamahalaan, posibleng nakaapekto sa natural na daloy ng tubig ang ilang istrukturang itinayo sa tabi ng ilog. Ang nangyari po kasi, yung isang part po ng barangay gap, which is yung tinatawag po namin Calleon, yun po yung nilubog dahil po yung sa ginagawa pong kalat. Yun po yung naging cause ng pagbaha po. So wala pong matakbuhan yung tubig palabas sa Calleon po na tinatawag.
Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang pamunuan ng namamahala sa Calax o Cavite-Laguna Expressway. Patuloy na kabantay ang Kawit MDRRMO sa posibleng karagdagang epekto ng pinalakas na habagat sa kanilang lugar. Ngayon may nagawa kaming for temporary solution. Nagukay muna kami ng sa may vacant lot para doon tumakbo yung tubig papuntang ilog. Bukod sa Kawit, nalubog din sa baha ang ilang lugar sa Imus. Pia, nananawagan yung mga residente sa mga otoridad na siyasatin sana yung kondisyon ng kanilang ilog at tignan yung mga posibleng dahilan ng pagbara sa daluyan ng tubig sa kanilang ilog. At yan ang latest mula rito sa Kawit, Cavite. Balik sa'yo, Pia. Alright, Jamie, malakas ang buhos ng ulan ngayon dyan. Mag-ingat po kayo at maraming salamat, Jamie Santos. May mga hakbang sa Senado at Kamara na layong maimbestigahan ang Pax Silica Initiative sa gitna ng mga isyu sa legalidad ng pagtatayo ng AI hub sa bansa. May apela naman tungkol dito ang ating ambassador sa Amerika. At nakatutok si Bea Pinlac. Ginhawa ang ipinapangako ng gobyerno sa Pax Silica Initiative ng Amerika. Pero tila nabahira ng pangamba at mga tanong ang proyektong sinisimulan na. May ilang grupo nang tumutol sa Pax Silica. Sabi ng ibang mambabatas, dapat mabusisi muna ang Pax Silica at ang epekto nito. Baka premature pa pumosisyon, dapat masagot ng malinaw. Ano ba talaga ang itatayo? Kasi ang dami-daming haka-haka Data center ba? Semiconductor hubs ba? Dapat malinaw ang full jurisdiction ng Pilipinas. O pagkatapos, ano ba ang pakinabang sa taong bayan talaga? Ano ba ang dapat asahan na kapalit sa lupa, kuryente, tubig, tax breaks pa na ibibigay natin? Tunay na tanong ay hindi kung gusto ba natin ng investment, ang tanong, handa ba tayo? At ano ba yung mga napakaloob na mga transaksyon? Dapat ma-determine natin ano magiging impact nito, lalong-lalo na sa environment. Sabi ni Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, lahat ng issue sa Pax Silica masasagot at mapag-uusapan. Then it will be very transparent. But before anything else, like I said, let's not look at the negatives. Let's look at the positives and then discuss the negatives. So I really hope that our political leadership and those that are opposing it immediately look at first the advantages of this Pax Silica before they go any further in criticizing it. Aniya, maraming bansa sa Asia na gusto ang Pax Silica, pero isa raw ang Pilipinas sa mga pinili. If right away we're looking at what the negative effects of it, unfortunately there are many other countries in Asia who want it. Vietnam, Malaysia, and Indonesia. They're prepared to take on the Pax Silica project. Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. Nauwi sa trahedya ang isang football match sa Thailand nang masawi ang isang player matapos tamaan ng kidlat. Ano nga ba ang mga dapat tandaan pag kumikidlat at tayo'y nasa labas? Kuya Kim, ano na? Sumipa ang takot sa football match na ito sa Narathiwat, Thailand nang sa kalagitnaan ng laro biglang may tumamang kidlat sa field kung saan mismo naglalaro ang mga players. Ang player na to napuruhan, kaya agad siyang nirevive ng mga medic. Naisugod pa siya sa ospital, pero kalaunan, pinawian din ito ng buhay. 12 iba pa ang sugatan. Gaano nga ba kadelikado ang isang lightning strike? Kuya Kim, ano na? Kahit tumatagal lamang ito ng 0.01 hanggang 0.1 seconds, ang isang lightning strike may taglay na energy na mahigit 10 million volts. Habang ang peak temperature naman ng isang lightning bolt nasa 30,000 sa Kelvin scale o halos 5 beses na mas mainit kaysa sa surface ng araw. Ang matatamong pinsala ng ating katawan nakadepende sa exposure ng biktima sa kidlat. Maaari mag-range mula sa mild burns, brain damage, o di kaya ay kamatayan. Kung tayo'y nasa labas at kumikidlat, pumunta agad sa isang tuyo at covered na lugar. At kahit ligtas na tayo sa loob, nandyan pa rin ang banta na maaari tayong makuryente. Kaya umiwas muna sa tubig at paggamit ng mga electronic gadgets. Lalo na yung mga may cord, gaya ng telepono. Lumayo rin muna sa mga bintana, pinto, at mga konkretong sahig o pader. Ngayong tag-ulan, laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.
Sa mga stuffed toy sa isang ukayan sa Dumaguete, may nakahalong hindi pa laruan, kundi isang sawa. Kita sa video yan ang pagsagip ng mga kawani ng BFP sa ahas. Tinatayang nasa 4 hanggang 5 talampakan ang haba ng sawa at tumitimbang ng halos 3 kilo. Ayon sa BFP, nauna nang napansin ng isang customer na may makinis na bagay sa kahon ng mga binibentang stuffed toys. Na-turn over na ang sawa sa DNR. Muntik mabagsakan ng natumbang pine tree ang ilang residente sa Baguio City sa gitna ng masamang panahon. Mula sa Baguio City, nakatutok live si Marisol Abdurrahman. Sol? Ivan, dahil nga sa walang tigil na pag-uulan dito sa City of Pines, isang pine tree nga ang nabuwal kanina at humambalang sa kalsada. Bumigay na rin ang ilang riprap o retaining wall. Balot pa rin ng fog ngayon ang Baguio City, pero nagkukubli sa makakapal na ulap ang perwisyong dulot dito ng masamang panahon. Gaya sa Barangay Happy Hollow kung saan humarang sa kalsada ang isang dambuhalang pine tree. Bandang alas 10 daw ng umaga kanina nang bumagsak itong puno. Etong puno, nasa likod yan ng riprap na yan at bumagsak at humambalang dito sa kalsada. Kaya para tuluyang maalis na ito, ang ginawa ng mga otoridad, pinutol-putol na itong pine tree para maklear na itong bahagi ng kalsada sa Barangay Happy Hollow. Ikunento ng ilang nasa kalsada ang pagtumba ng puno, kasama na ang ilang nakaiwas na mabagsakan. Biglang tumunog yung kahoy. Takbuhan kami kanina o dalawa kami. Sobrang nervyos. Nanginginig. Yung nakita nga namin po yung yung pagbagsak ng kahoy, yung dalawang tao, buti na lang nakatakbo po silang hindi inabot. Hindi inabot. May crack ka na pong maririnig, tapos dahan-dahan na po siyang nagganon. May dumaan po na sasakyan, buti na lang po mas mabilis siya. Ayon sa City Environment and Parks Management Office, nakatagilid na talaga ang puno bago pa ang mga pag-ulan. Hindi maiiwasan ngayong malakas po yung ulan, yung bagyo po. Loosen yung soil, kaya ayun, yun yung isang cause. Nadamay rin ang isang poste matapos mabagsakan ng puno ang kawan. Yung poste nga dyan, medyo nag-crack na po, kaya nakiki-coordinate po kami sa Beneco na sana puntahan na po nila para ma-assess yung mga poste kasi natamaan po yung linya ng kuryente. Natatakot po kami. Siyempre po. Di ba kayo kailangan lumigas? Hindi na po kasi andun po kami sa taas. Ito lang istur ang delikado at saka yung nakaparada dito na sa ito tuloy pa kasi ito naman ang pangkabuhayan namin. Bago magtanghali kanina, binuksan muli sa mga motorista ang kalsada. Dahil pa rin sa walang humpay na pag-uulan, bumigay ang riprap na ito sa Cannon Road kung saan may mga nalaglag na bato. Sa kabila ng masamang panahon, may mga dumayo pa rin sa City of Pines. Sabi ko, God forbid, walang mangyari sa amin. So ganun lang ang isang OFW na naghahanap ng kasiyahan din. 4 weeks lang kami dito, but nung dumating kami sa since nung touchdown namin, umuulan na. Birthday po kasi ng anak ko bukas, so kahit umuulan, okay lang, go. As we observe this weekends po, sir, almost fully booked po tayo. Almost of our guests are families na galing po sa mga taga-baba, mga probinsya. May mga binaha pa ring lugar sa Baguio, gaya sa Nagilian Road sa Barangay Irisan. Sa parehong barangay, isang bahay ang nabagsakan ng mga natumbang kawayan, habang sa Camp 7, nasira na natumbang puno ang isang bahay. Sa Atok Benguet, dumalo sa kalsada ang mga maputik na tubig. Sa Mountain Province, nahulog ang malalaking tipak ng bato sa bahagi ng Bontoc Kalinga National Road. Pinag-iingat ang mga motorista sa banta ng mga pagguho. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuklaw at Binga Dam sa Benguet. Ayon sa Pag-asa Hydrometeorology Division, halos maabot na ng 2 dam ang kanilang normal high water level kaninang alas 8 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Sa Lawag, Ilocos Norte, pabugso-bugso ang ulan mula kagabi, kaya apektado ang ilang motorista. Pero biyaya naman ang ulan para sa mga magsasaka sa palayan.
Ivan, ayon sa OCD Cordillera, tuloy-tuloy naman daw ang pagsasaayos sa mga istruktura gaya na lamang ng mga ganyang retaining wall na nasira nga dahil sa pagulan. Samantala, Ivan, alam mo, simula paggising natin kaninang umaga, abay walang humpay ang napakalakas na ulan na patuloy pa rin nating nararanasan dito sa Baguio City. Ivan. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Marisol Abdurrahman. Pinangambahang lumala ang baha sa Kalasyaw, Pangasinan sakaling tumaas pa ang level ng tubig ng Marusay Sinukalan River na ngayon po ay nasa critical level na. Ang sitwasyon sa Pangasinan sa live na pagtuto ni Sandy Salvato ng GMA Regional TV. Sandy? Pia, sa latest monitoring ng MDRRMO Kalasyaw ay nasa mahigit 8,000 individual na ang apektado nitong umiiral na masamang panahon at patuloy na pagtaas ng Marusay Sinukalan River. Umabot na sa critical level na 2.71 meters o 8.9 feet above normal level ang Marusay Sinukalan River sa Kalasyaw, Pangasinan. Ayon sa Kalasyaw Disaster Risk Reduction and Management Office, inaasahang tataas pa ang antas ng tubig sa ilog kapag dumaloy ang tubig galing sa upstream o mataas na lugar. Kung sakali, pinangangambahang lumala ang baha sa ilang lugar gaya sa Barangay Talibao. Binaha rin ang ilang lugar sa Barangay Mancup. Sa tala ng MDRRMO, may pagbaha sa 14 na barangay sa Kalasyaw. May naitalang pagbaha sa kanilang lugar, although yung iba po dito ay doon lamang sa kanilang low-lying barangays, low-lying areas, at yung iba naman po ang pinakamalalim na naitala natin ay nasa 3 feet po. Kanina nag-ikot ang lokal na pamahalaan sa mga low-lying areas para tignan ang epekto ng nagdaang bagyong Maymay at pagtaas ng tubig sa ilog. Sa San Nicolas, sarado pa rin ngayong araw sa lahat ng sasakyan ang Villa Verde Road. Ilang bahagi ng kalsada kasi ang nasira ng mga bumagsak na bato at lupa. Patuloy ang assessment sa pinsala para sa kinakailangang hakbang sa pag-aayos dito. Sa Dagupan City, binaha ang ilang kalsada kabilang ang downtown area dahil sa pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Sa ngayon, humupa na ang baha sa Central Business District. Sa Barangay Maluwad, 11 residente ang nasa evacuation center. Malalim na to sa amin. Patuloy tayo nagmo-monitor. Kinakausap din natin yung mga nasa low-lying areas. Pia, sa kasalukuyan ay nasa 9 feet na ang antas ng Marusay River dito sa Kalasyaw, Pangasinan. Above critical level na ito kung ikukumpara sa 8 feet na critical level. Above critical level na rin ang Sinukalan River dito naman sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, habang nananatiling nasa above normal ang antas ng mga kailugan sa Dagupan City, San Fabian at Mabini. Samantala, nananatili namang bukas ang mga evacuation centers dito sa probinsya ng Pangasinan. Pia. Ingat at maraming salamat, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mala ghost town na po ang ilang kalye sa isang subdivision sa Hagonoy, Bulacan dahil sa bahang matagal ng pinoproblema roon. Isang Hagonoy sa mga pinaglagyan ng ghost flood control projects. At nakatutok live si Bon Aquino. Bon. Ivan, walang humpay ang ulan dito sa Hagonoy, Bulacan na nagpalala pa sa bahang ilang taon nang iniinda ng mga taga Mary the Queen Subdivision. Sa buong maghapon, mahina hanggang sa malakas na buhos ng ulan ang naranasan sa Hagonoy. Sa Mary the Queen Subdivision, Hagonoy, mula tuhod hanggang binti ang baha. Aakalain ding ghost town ng ilang kalsada rito, lalo't abandonado na ang ilang bahay. Isa lamang itong kalsada na ito dito sa Mary the Queen Subdivision na matagal nang binabaha. Ito pong bahang nakikita nyo ngayon ay 7 taon na raw hong namemerwisyo sa mga residente rito. Ayon nga po sa ilang mga nakausap namin, dito sa street na ito, 3 na lamang daw yung pamilyang natitira. At karamihan po sa mga homeowners dito sa subdivision na ito ay umalis na sa kanilang mga bahay. 2005 po ito na i-donate sa local government kasi nga po hindi na kayang i-develop ng developer. Kaya umaasa kami sa gobyerno na sana matugunan yung aming mga hinaing dito. Isa ang Hagonoy sa pinaglagyan ng mga guni-guning flood control projects. Kaya't pag tumaas ang kanilang mga ilog, lubog, lalo na ang mga mabababang lugar. Sa ilog, high tide po talaga siya. San Sebastian River at saka itong Halang River. Halimbawa nga kung ang pondo na nailaan para doon, siguro maiipsan yung aming mga problema. Sobrang ramdam po namin at talaga pong, kumaga, nung nasiwalat po yung nangyari yan, talaga pong nakakagalit dahil
Kumaga, expect po namin is mababawasan. Hindi man po talaga totally mawala, is mababawasan man lang sana. Pero imbis po na mabawasan, mas lumaki pa po ang tubig dito sa amin. Meron pa ring nananatili kahit lubog sa tubig, gaya ni Tammy Centeno, stroke survivor at mag-isa na lang sa buhay. Ay, mahirap talaga kasi palagi may tubig eh. Tsaga na lang mo eh. Paano pa yung mga gamit ninyo? Ay, wala na, nalubog na lahat ng nakaraan. Ay, iba, pinagtatapon ko na sa basura eh. Wala kayong mapapuntahan eh. Ang pamilya Jaime ayaw umalis dahil ito lang daw ang meron sila. Pagsisimba ka, pupunta ng palengke, napakahirap po talaga. Yung ibaba po namin, di na namin ginagamit. Na mga gamit namin nasa taas na. More than a year na po yun, di namin ibinababa. Mahirap po siyempre magtitiis ka. Pondohan na po yun for next year po. Gagawin po yung sa may Merda Queen po na yun. Itataas po yung kalsada po ng Merda Queen po. Iba nakataas ang red rainfall warning dito sa probinsya ng Bulacan pero dito sa Hagonoy ay wala pang inililikas ng mga residente. Sa ngayon ay tuloy-tuloy pa rin yung mahina hanggang sa malakas na pag-ulan. Ivan? Ingat, maraming salamat, Von Aquino. Nagpasiklab ng performance sa kanyang debut party si PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso 4th Big Placer Princess Aliyah. Yan ang chika ni Athena Imperial. Looking like a real princess is Sparkle Teen Star and PBB Celebrity Collab Edition 2.0 Kapuso 4th Big Placer Princess Aliyah sa kanyang 18th birthday celebration last night sa isang hotel sa Pasay City. Inalala ni Princess ang kanyang month-long planning for her special day. Habang nagtitaping nga po, since ayun, parang everyday palagi ako may ganap, hinahanapan ko po talaga siya ng time kasi po, syempre, gusto ko ako mamili ng color, invitation, ako din magsisend. So, wala po talagang tulog. Naging reunion ng PBB batch nila ang selebrasyon. Kabilang sa 18 roses ang male PBB housemates. 18 shots naman ang PBB girls. Kasama sa debut entourage ang ilang GMA executives sa pangunguna ni na GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez and Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo. Dream come true ring naging mini concert niya ang pagdiriwang. Highlight sa performances niya ang debut single niyang Amba. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At maraming salamat at happy birthday, Nelson! Happy birthday, Nels! Mga kapuso, yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.